King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 577. Ang munting magnanakaw na pusa ay umaatake. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang bituin na sekta ay yumanig sa langit at lupa. Sa mga hostage ship, tanging ang Blue Lightning Siskay ship lang ni Zhao Fang ang nakatiis sa sunod-sunod na pag-atake, at sa wakas ay nakakuha ito ng atensyon matapos patayin ang dalawang sovereigns ng Nine Despair Hall kasama ang Ghost Corps First Array. Mukhang nakalimutan ko na sila. Nagliwanag ang mga mata ng nakaitim na elder mula sa Six Ring Palace. Ang batang kapitan ng barko ay mahusay na gumaganap pagkatapos makipagtulungan sa iba pang tatlong sovereigns. Hindi lamang nananatiling buo ang kanilang barko, napatay din nila ang kalaban. Siyempre, nangangahulugan din iyon na ang Blue Lightning Siskay ship ay nakakuha ng mas maraming firepower mula sa Nine Despair Hall. Boom! 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 Ang madilim na usok sa paligid ng barko ay nagsimulang maging mahina, at ang barko ay nagsimulang manginig. Ang mga mandaragat sa loob ng barko ay hindi makatayo ng matatag. Sa kabutihang palad, pinalakas namin ang barko noon. Ininspeksyon ni Lulan Jishui ang barko at nakitang walang halatang pinsala dito. Ito ay higit sa lahat dahil ang Ghost Corps First Array ni Zhao Fang ay nagpababa ng pressure at ang iba pang tatlong sovereign ay nagawang harangan ang natitirang firepower. Shua! Shua! Ikinaway ni Zhao Fang ang array flag at ginawa ang madilim na usok na nakatuon sa depensa. Palihim niyang dinagdagan ang bilang ng mga bangkay ng multo sa 50. Hindi tayo maaaring pumasok sa larangan ng digmaan. Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang pag-iisip na patayin ang kaaway. Pinapakita niya ang Blue Lightning Siskay ship na parang nagiging hindi matatag at sinubukang lumayo sa gitna ng battlefield. Bam! Bam! Boom! Gayunpaman, kahit na noon, inatake ng 4 na sovereign at 12 ng iba pang mga eksperto ang Blue Lightning Siskay ship. Kapitan, sa tibay ng iyong barko, mayroon kaming kaunting pag-asa na makatakas sa larangan ng digmaan. Lumitaw ang pag-asa sa mga mata ng tatlong soberano. Hindi maraming tao maliban sa maliit na bilang ng Great Origin Core Realms ang maaaring aktwal na makapinsala sa Blue Lightning Siskay ship dahil sa depensa nito at sa Ghost Corps First Array. Hindi ngayon ang oras. Umiling si Zhao Fang. Ramdam niya pa rin ang mga eksperto mula sa Six Ring Palace na nanunood sa bawat kilos nila mula sa likuran. Ang spiritual sense ng kalahating hakbang na Void God Realm ay nazken sa kanila minsan. Ang pinakamagandang pagkakataon ay kapag ang dalawang panig ay nakikibahagi sa labanan. Si Zhao Fang ay may sariling mga plano. Sa ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay hindi pumasok sa gitna ng laban habang pinapatay pa rin ang pinakamaraming sovereigns hanggat maaari upang madagdagan ang lakas ng Ghost Corps First Array. Master, nilamon na ngayon ng hanay ang halos 10 soberano. Ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay labis na nasa sabik. Hanggat magagawa nitong lumunin ang diwa ng 100 soberano, ang lakas ng hanay ay tataas sa isang ganap na bagong antas. Sa larangan ng digmaan, ang dalawang bituin na sekta ay nagbuhos ng parami ng paraming eksperto sa laban. Arg! Ang isa pang sigaw ay nagmula sa loob ng usok habang ang isang kaaway na sovereign ay naging puddle ng dugo at hinihigop ng Ghost Corps First Array. Sa totoo lang, ito na si Zhao Fang na sinusubukang maging low-key. Kung hindi pumasok ang sovereigns ng kaaway sa Ghost Corps First Array, hindi niya sila aatakehin. Kakaiba talaga ang barkong iyon. Ilang mga soberano ang nagpanatili ng isang tiyak na distansya mula sa barko at umatake mula sa malayo. Akala nila, hanggat hindi sila nakakalapit sa Blue Lightning Siskay ship, walang dapat ikatakot. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Taasan ang bilis at sumugod. Nakatanggap si Lulan Jishui ng utos at nagpatuloy sa pagkontrol sa barko. Ang liksi at bilis ng Blue Lightning Siskay ship ay nag-click sa kanilang mga dila. Pang! Boom! Isang half-step Origin Core Realm at ilang True Lord ranks ang nabasag sa mga piraso. Hihihi. Kahit ako gusto kong lumabas ngayon. Hindi napigilan ng Skeletal Division Leader ang sarili, ngunit inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata.
Hindi pinahintulutan ng kanyang mga utos na tumakas o makapasok sa gitna ng labanan ang Blue Lightning Sea Sky Ship dahil ang magkabilang panig ay naglagay lamang ng isang bahagi ng kanilang mga tropa at hindi pa rin ganap na nakikipag-ugnayan. Kinailangan ni Zhao Feng na maghintay hanggang ang magkabilang panig ay ganap na nakikibahagi bago mag-isip tungkol sa pagtakbo. Sa kabutihang palad, sa paglipas ng panahon, ang Six Ring Palace ay naglagay ng higit pa sa kanilang mga tropa. Kailangang aminin ng isa na ang death squad ni Zhao Feng ay kapaki-pakinabang at nagbigay sa Six Ring Palace ng magandang pagbubukas na ginamit nila upang i-charge forward. Kung papatayin natin ang isa pang mag-asawang sovereigns at pagkatapos ay itigil ang isa pang iilan, ang Six Ring Palace ay magpapasya na maging all-in. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Magsimulang lumipat patungo sa gitna. Utos ni Zhao Feng, at lahat ng mga mandaragat ay sumunod sa kanilang kapitan. Brother Zhao, anong ginagawa mo? Sa wakas umalis na kami sa gitna. Isinantabi ang katotohanang hindi man lang tayo tumatakas, gusto mong pumasok sa gitna ng laban. Ang mga ekspresyon ng isang armadong matanda at ginang na dilaw ay nagbago ng husto. Sa wakas ay tumagal sila sa yugto ng Cannon Fodder at umalis sa gitna ng laban, at ngayon ay muli silang babalik. Makinig ka sa akin kung gusto mong mabuhay. Malamig na sabi ni Zhao Feng. Pigilan mo siya. Ang babaeng nakadilaw ay tumalon patungo kay Zhao Feng na hawak pa rin ang array flag mula sa gilid. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at akmang sisalakay nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Meow meow. Isang kulay abong pilak na guhit ang sumilay sa hangin. Sa susunod na sandali, arg! Nanlamig ang katawan ng babaeng nakadilaw. Shua! Isang maitim, transparent, misteryosong punyal ang nakalok sa kanyang leeg, at may maliit na sugat na duguan. Isang malamig na layunin ang napunta sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Patawarin. Patawarin mo ako. Ang babaeng nakadilaw ay nakakita ng isang maliit, tuso, kulay abong pilak na pusa mula sa sulok ng kanyang mga mata. Ang bilis. Paano niya nagawa yon? Si Lianya, na pinakamalakas sa tatlong soberano, ay huminga ng malamig. Maging siya ay hindi makita kung paano gumalaw ang munting pas ang magnanakaw. Para bang may kakayahan ang munting pas ang magnanakaw na dumaan sa kalawakan. Magandang trabaho, munting pas ang magnanakaw. Kung may ibang gumawa ng kakaiba, patayin mo na lang agad. Ngumiti si Zhao Feng sa kasiyahan. Sa nakalipas na kalahating taon, ginamit ng munting pas ang magnanakaw ang asensya ng dugo ng puso at ang aura ng Ancient Dream Realm kasama si Zhao Feng. Kahit si Zhao Feng ay hindi alam ang buong kakayahan ng pusa ngayon. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nawala sa isang iglap nang bumalik ito sa sinaunang metal na singsing na may bahid ng kulay abo at pilak. Lumapit ka. Ikinaway ni Zhao Feng ang array flag at inutusan ang Blue Lightning Sea Sky Ship na dahan-daang lumapit sa gitna ng battlefield. Gaya ng inaasahan, mas maraming firepower ang nakuha sa barko, ngunit si Zhao Feng ay hindi na limitado sa Ghost Corps Cursed Array. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng malabong kulay lila na mga pakpak ang namuo sa likod ni Zhao Feng. Sumipol ang hangin at kumulog. Crackle. Ang Wings of Wind and Lightning ay kumikidlat habang si Zhao Feng ay lumapit sa isang soberano na malapit sa hanay. Blade of Purple Destruction. Isang manipis, purple na talam ang nabuo sa kamay ni Zhao Feng, at nagradiated ito ng aura ng pagkasira. Boom! Nailipat ng soberano ang kanyang True Yuan upang bumuo ng isang defensive barrier, ngunit nahati pa rin siya sa dalawa. Arg! Ang dagwang bangkay ay nilamon ng usok ng Ghost Corps Cursed Array. Patayin ang batang iyon. Noon lang nag-react ang ilang sovereigns sa malapit, ngunit ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Feng ay pumutok muli nang bumalik siya sa Ghost Corps Cursed Array. Ang buong proseso ay huminga lamang ng isang hininga. Ang aking Blade of Purple Destruction ay nabuo na habang ako ay gumagalaw. Bumalik si Zhao Feng sa Ghost Corps Cursed Array matapos na madaling pumatay ng isang sovereign. Si Lianya at ang dalawa pang sovereign ay natigilan, at ang babaeng nakadilaw ay nadama na maswerte. Sa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay lumibot sa mga gilid ng gitna ng hindi ganap na nakapasok. Hindi nasisiyahan si Zhao Feng sa pagpatay lamang sa mga sovereign sa loob ng Ghost Corps Cursed Array.
Sasalakayin din niya ang sinumang malapit, at 2 soberano ang napatay. Ho! Ang kapangyarihan ng sumpa mula sa Ghost Corp's Cursed Array ay naging mas malakas, at ang mga kalapit na sovereign ay hindi man lang nang ahas na lapitan ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Hayaan mo ako. Isang lalaking Origin Core Realm na nakasuot ng itim na armor at may hawak na halberd na nakasakay kay Zhao Fang. Great Origin Core Realm. Nagbago lahat ang ekspresyon ni Li Yanya at ng kumpanya. Hindi nila akalain na kaya nilang labanan ang isang Great Origin Core Realm ng mag-isa. Humanda sa pag-atres. Utos ni Zhao Fang habang binubuksan niya ang defensive array ng Blue Lightning Sea Sky Ship sa maximum. Shua! Shua! Kasabay nito, dinagdagan niya ang bilang ng mga isinumpang bangkay ng aswang sa 60. Sabay-sabay na umatake. Ikinaway ni Zhao Fang ang itim na bandila at bumuo ng Mist Dragon na nakipagsagupaan sa lalaking nakabaluti ng itim. Kasabay nito, ang iba pang 3 sovereign ay gumamit ng kanilang mga lihim na pamamaraan. 10-sided destruction. Ang itim na nakabaluti na Great Origin Core Realm ay naging sanhi ng pagbabago sa kapaligiran, at isang malamig na kislap ng liwanag ang tumawid sa kalangitan. Damang-dama ng isa ang napakalaking presyon at puwersa ng liwanag bago pa man ito dumating, at lahat ng nasa Blue Lightning Sea Sky Ship ay naramdamang hindi makahinga. Boom! Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay nanginginig ng husto at napaatras ng kalahating milya. Wow! Wow! Ang isang armadong elder at ang babaeng nakadilaw ay parehong agad na nagluwa ng dugo, ngunit si Li Yanya ay sapat na malakas na hindi siya nasaktan pagkatapos na bawasan ng Ghost Corp's Cursed Array ang kapangyarihan ng ilaw. Ho! Ang mga usok-ulap na nabuo ng Ghost Corp's Cursed Array ay agad na lumabo, ngunit nakakagulat, si Zhao Fang, isang half-step na Origin Core Realm, ay hindi nasugatan. Isang alon ng tubig ang lumitaw sa paligid niya, na nagpapahintulot sa kanya na manatiling hindi nasaktan. Ice Imperial Spear. Biglang inihagis ni Zhao Fang ang array flag sa gilid at pinaikot ang kanyang Ice Water Bloodline, pinalamutian ang multo ng isang sibat, na nagdulot ng matinding lamig na dumaan patungo sa Great Origin Core Realm. Ang iba ay nagtataka kung bakit inihagis ni Zhao Fang ang array flag sa gilid, na tila wala nang pakialam dito. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay muling lumitaw at nakuha ang array flag. Ang mga paws ng pusa ay nabuo mula sa kapangyarihan ng sumpa at inatake ang itim na nakabaluti na lalaki mula sa bawat direksyon. Nagulat si Li Yanya at ang 2 pang sovereigns. Gago! Yung pusa. Halos lumuwa ang mga mata ng Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Ang array flag ay ibinigay sa maliit na pas ang magnanakaw. Nangangahulugan iyon na si Zhao Fang at ang iba pang 3 sovereign ay maihahambing na ngayon sa hindi bababa sa 4 na sovereigns. Higit pa rito, ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay halos nasa pinakamataas na Great Origin Core Realm, at lumalakas lamang ito sa araw-araw. Ang kapangyarihan ng Ice Imperial Spear ay sapat na para talunin ang sinuman sa Small Origin Core Realm, at maaari pa itong banta sa mga nasa Great Origin Core Realm. King of Gods, Kabanata 578. Lumalamon. Malapit sa gitna ng larangan ng digmaan, ang 4 na hostage ay nagsama-sama at nakipaglaban sa soberanong Panginoon na nakasuot ng itim na baluti. Ice Imperial Spear. Matapos ibigay sa maliit na pas ang magnanakaw ang array flag, ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at iwinagayway ang Ice Imperial Spear, na lumilikha ng makikinang na malakristal na asol na mga ilaw na nagdulot ng ipinagbabawal na lamig at nagyelo sa lahat ng nasa malapit. Kasabay nito, ang Wings of Wind at Lightning sa likod ni Zhao Fang ay naglabas ng mga tipak ng Purple Destruction na bumagsak patungo sa Sovereign Lord. Bukod sa kanyang eye bloodline, ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang kakayahan upang labanan ang Great Origin Core Realm. Bagamat nagulat si Li Yanya at ang kasama, ginamit pa rin nila ang kanilang buong lakas para tumulong sa pakikipaglaban sa Sovereign Lord. Ito ay talagang isang bihirang sinaunang pamana na armas. Pinaikit ng Black Armored Sovereign Lord ang kanyang mga mata. Talagang hindi niya nagawang ibagsak ang isang grupo ng kumpe lamang ng kanyan gamit ang kanyang middle stage na Great Origin Core Realm Cultivation. May natitira pa ba siyang mukha? 10-sided destruction.
Ikinaway ng Black Armored Sovereign Lord ang kanyang halberd at naglabas ng malalakas na sinag ng malamig na liwanag patungo sa Blue Lightning Sea Skyship. Boom! 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 Ang barko ay nagsimulang manginig at kumalanseng, na naging sanhi ng pagkakahati ng nakapaligid na array mist. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng at ng kumpanya ay agad na nasira. Meow meow! Ang maliit na magnanakaw na pusa ay iwinagayway ang array flag at itinuro ang kapangyarihan ng Ghost Corps Cursed Array upang ayusin ang mga puwang. Ang Ghost Corps Cursed Array ay nilamon ang asensya ng maraming sovereign at naging mas malakas, kaya nakapagbigay ito ng tuloy-tuloy na dami ng puwersa. Nakakagulo ang array na iyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Sovereign Lord. Bagamat may kalamangan siya sa kanyang Earth-grade na sandata, hindi pa rin niya mabilis na maibagsak ang mga ito. 2 lang ng mga sinumpaang maltong bangkay ang nagamit ko. Tinanguan ni Zhao Feng ang kanyang ulo habang ginagamit niya ang Ghost Corps Cursed Array bilang panakip at counterattack. Marami siyang napabuti sa huling kalahating taon. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa I-Bloodline, ang kanyang lakas ay papalapit na sa Great Origin Core Realm. Iyon ay nakamamanghang sa mata ng mga dalubhasa ng 2 star na sekta. Hihihi. Isang random na taong naabutan namin sa daan ay may ganoong kakayahan. Labis na nagulat ang nakaitim na elder na nanonood mula sa likuran. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay isang cannon fodder lamang, ngunit nagawa nitong pigilan ang isang Great Origin Core Realm. Ito ay isang malaking biyaya para sa kanila. Buong pag-atake. Ang boses ng kalahating hakbang na Void God Realm ay tumunog mula sa gilid ng Six Ring Palace. Tiyak na hindi nila papalampasan ang ganoong magandang pagkakataon dahil napakalaki ng kanilang kalamangan ngayon. Patayin. Ang 2 puwersa ay naglagay ng higit pa sa kanilang mga tropa, at si Zhao Feng ay naging masaya. Ito lang ang gusto niya. Mas magulo ang sitwasyon, mas malamang na makaka-address siya ng ligtas. Gayunpaman, ang nakaitim na elder ay lubos na maingat habang pinananatili niya ang isang tiyak na kalapitan sa Blue Lightning Sea Skyship. Brat, kapag nanalo tayo, aalisin ng Six Ring Palace ang iyong pagkakakilanlan bilang isang hostage at isasama ka namin bilang isa sa amin. Sinabi ng nakaitim na elder sa pamamagitan ng spiritual sense kay Zhao Feng. Deal. Nagkunwaring tuwang-tuwa si Zhao Feng at gumamit ng higit na pagsisikap para salakayin ang Sovereign Lord. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ng itim na elder habang iniisip niya sa kanyang sarili. Ang hanay ng bangkay ng multo ng brat na iyon at ang kanyang inheritance weapon ay hindi pangkaraniwan. Handa siyang patayin pagkatapos ng labanan. Siyempre, sa ngayon, si Zhao Feng ay mayroon pa ring malaking halaga. Sa paglipas ng panahon, naging mainit ang laban. Napanatili ni Zhao Feng ang kanyang kalmado habang tinitipid niya ang kanyang lakas. Gumamit lamang siya ng 2 katlo ng Ghost Corps Cursed Array, at hindi niya hinayaang pumasok sa labanan ang Skeletal Division Leader. Hindi rin siya naniwala sa ipinangako ng nakatatandang itim ang balat. Tama na ang oras. Ginawa ni Zhao Feng ang Blue Lightning Sea Skyship cruise sa gilid ng gitna ng battlefield. Sumunod ang soberanong Panginoon na nakasuot ng itim na baluti, ngunit walang nagawang tapusin ang magkabilang panig. Sa kabilang banda, mas naging magulo ang sitwasyon dahil sa paglalayag ng barko. Arg! Ang Ghost Corps Cursed Array sa paligid ng Blue Lightning Sea Skyship ay nilamon ang True Lord ranks at Half-Step Origin Core Realms. Ang sinumang nasa ibaba ng Origin Core Realm ay magiging puddle ng dugo at tubig pagkatapos mahawakan ang sumpa. Sa huli, wala nang pakialam si Zhao Feng sa kaibigan o kaaway. Kung tama ang timing at may mga eksperto mula sa Six Ring Palace sa paligid, kakainin din sila ng Ghost Corps Cursed Array. Nagkunwari sila na ang pinsalang ginawa sa mga eksperto sa Six Ring Palace ay dahil sa sagupaan sa Great Origin Core Realm at hindi nila naiwasan ang collateral damage. Hihihi. Kung papatayin natin ang 3 pang sovereigns, lalamunan ng hanay ang 20 sovereigns. Naramdaman ng Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ang pangangati ng puso nito. Mahigit sa 100 sovereigns ang nilamon ng Ghost Corps Cursed Array, at marami sa kanila ay nagmula sa larangang ito ng digmaan. Hindi naman nila kailangang patayin ang bawat isa, maaari din nilang lumunin ang mga katawan ng mga soberano na pinatay kamakailan sa ibang lugar.
Ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na maging nasa sabik. Dinagdagan niya ang bilang ng mga bangkay ng multo sa mahigit 70 at pinalawak ang saklaw ng usok. Naramdaman ng Sovereign Lord na nakasuot ng itim na baluti ang pagtaas ng presyon. Sa simula, maaari pa niyang pilitin ang Blue Lightning Seasky ship na umatras, ngunit ngayon, ang tanging magagawa niya ay sundan ang barko. Teka, ang Black Armored Sovereign Lord ay hindi pipi. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Zhao Feng ay lumalamon ng kalahating hakbang na Origin Core Realms at Sovereigns upang palakasin ang kapangyarihan ng kanyang hanay. Nakakatawa. Naglakas loob siyang gumamit ng 2 star na larangan ng digmaan upang madagdagan ang lakas ng kanyang hanay. Ang Sovereign Lord ay nagulat at nagalit sa parehong oras, ngunit ang 9 Despair Hall ay kasalukuyang pinipigilan ng 6 Ring Palace. Pinigilan ng kalahating hakbang na Void God Realm ang pinakamalakas na 2 pick na Great Origin Core Realms mula sa 9 Despair Hall, at kung hindi dahil sa tulong ng isang protective array, matagal na silang nawala. Kapitan Zhao, hindi pa napagdesisyonan ang resulta. Ito ang perpektong pagkakataon para makatakas tayo. Iminungkahi ni Lian niya. Ang 3 soberano ay nasugatan. Wala silang estado ng pag-iral ni Zhao Feng o ang kanyang water bloodline na makakatulong sa kanila na gumaling. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasaktan si Zhao Feng. Oras na, bahagyang tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo, kahit na medyo ayaw niya. Ito ay isang 2-star battlefield, at ang paglamon sa mga sovereign dito ay isang magandang pagkakataon para palakasin ang kanyang Ghost Corps Cursed Array. Gayunpaman, alam niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag napagdesisyonan na ang laban, hindi siya magiging katapat ng sino mang naiwan. Kumaliwa at umatras patungo sa gilid. Utos ni Zhao Feng. Nagkunwari siyang nauubos ang kanyang bloodline power nang magsimulang umatras ang Blue Lightning Seasky ship. Ang brat na iyon ay wala pa sa Origin Core Realm, gaano katagal ang kanyang True Yuan at bloodline. Tumalon ang puso ng Black Armored Sovereign Lord nang ilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Boom! Umihip ang mga shockwave sa Blue Lightning Seasky ship. Hinarang ito ni Zhao Feng at ng mga kasama habang sabay na tumatakbo. Hindi nagtagal ay nakarating ang Blue Lightning Seasky ship sa gilid ng battlefield, ngunit hinabol sila ng Sovereign Lord habang tumatawa siya. Hindi niya maiwasang matuwa kapag iniisip ang pagmamayari ng ganoong dekalidad na barko at napakalakas na hanay ng Ghost Corps. Taasan ang bilis. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at pinalabas ang tunay na bilis ng Blue Lightning Seasky ship. Whoosh! Ang barko ay gumuhit sa kalangitan at umalis sa larangan ng digmaan. Ang bilis nito ay bumulaga sa mga eksperto mula sa magkabilang panig. Mamatay. Bilang isang Sovereign Lord, ang lalaking nakasuot ng itim na armor ay bahagyang mas mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamabilis na bilis ng Blue Lightning Seasky ship ay malapit lamang sa Great Origin Core Realm. Gayunpaman, kahit na noon, iyon ay itinuturing na hindi kapanipaniwala. Kung patuloy tayong hahabulin ng soberanong Panginoong iyon, hindi tayo makakatakas. Si Lian at ang 2 pang sovereign ay hindi napigil ang umiyak. Kung magpapatuloy ito, malamang na hindi nila matatakasan ang pagtugis sa Great Origin Core Realm. Magtatagal lang sila. Kaitan Zhao, bakit hindi tayo tumakbo sa magkaibang direksyon? Sa ganoong paraan, mas mataas ang tsansa nating mabuhay. Iminungkahi ng isang armadong matanda. Nakita niya at ng babaeng nakadilaw na ang target ng Black Armored Sovereign Lord ay si Zhao Feng at ang Blue Lightning Seasky ship. Gawin mo ang gusto mo. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Feng. Ngayong nakatakas na sila sa gitna ng larangan ng digmaan, wala siyang pakialam sa 2 nasugatang soberano. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ni Lian at hindi siya nakapagdesisyon. Tumakbo sa magkaibang direksyon ang matanda at ang babaeng nakadilaw. Gaya ng inaasahan, hindi sila hinabol ng Sovereign Lord. Nagpakawala ng mahabang hininga ang 2. Sa wakas ay nakatakas sila sa anino ng kamatayan. Gayunpaman, bago pa man sila tuluyang kumalma, isang malakas na aura ang naging dahilan upang makulayan ng pula-pula ang kapaligiran. Ano?
Ang mga ekspresyon ng dalawang sovereign ay kapansin-pansing nagbago nang makita nila ang itim na balat na elder na lumipad. Siya ay nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm, kaya mas malakas pa siya kaysa sa Black Armored Sovereign Lord mula noon. Scarlet Cloud Hand. Ang itim na balat na elder ay naglabas ng palad, at isang iskarlata pulang liwanag ang nagkulay sa kalahati ng kalangitan na pula. Arg! Napasigaw ang babaeng nakadilaw habang tinatakpan ng apoy ang kanyang kinalalagyan. Boom! Ang kanyang katawan ay dinurog sa pamamagitan ng Scarlet Cloud Hand. Patawad! Patawarin mo ako! Nadama ng natitirang isang armadong matanda na para siyang naglalakbay sa putik. Mabigat ang bawat kilos niya. Ang lakas ng matanda na may itim na balat ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sovereign Lords. Kung siya ang humahabol sa kanila, hindi pa sila makakaligtas hanggang ngayon. Lahat ng tumatakbo ay papatayin. Ang itim na balat na elder ay walang emosyong dinurog gamit ang kanyang Scarlet Cloud Hand, na tinapos ang isang armadong elder. Ang dalawang soberano ay parang mga sanggol sa kanyang harapan. Ang direksyon na iyon. Iniskan ng nakaitim na elder ang lugar gamit ang kanyang spiritual sense at kinumpirma kung saan napunta ang Blue Lightning Sky Ship at ang Great Origin Core Realm. Sa sandaling ito, sa larangan ng digmaan, ang Six Ring Palace ang may kalamangan. Kaya naman nagkaroon ng oras ang matanda na may itim na balat para habulin ang mga tumakas. Tamang-tama kung mapapatay din niya ang kaaway na Sovereign Lord. Sa walang limitasyong karagatan, malapit sa Two-Star Battlefield. Isang matangkad, misteryoso, malamig na figure ang lumutang na parang multo. Bagamat tila mabagal ang bilis nito, talagang ilang beses itong mas mabilis kaysa sa mga normal na Sovereign Lords. Saan man siya pumunta, ang walang limitasyong karagatan ay tumahimik. Two-Star Battlefield. Sa tingin mo ba ang pagtatago doon ay magliligtas sa iyo mula sa pagtugis ng kamatayan? King of Gods, Kabanata 579. Ang aking reinforcement. Sa loob ng bansa. Whoosh! Ang Blue Lightning Sky Ship ay lumipad ng buong bilis at mabilis na tumakbo palayo sa larangan ng digmaan. Tumawa ang Black Armored Sovereign Lord habang hinahabol niya sila. Sa kasalukuyan, tanging sina Zhao Feng at Li Yanya lamang ang natitira upang ipagtanggol ang barko. Bakit hindi ka tumakas kanina? Kalmado pa rin si Zhao Feng sa harap ng pagtugis ng isang Great Origin Core Realm. Tumakbo. Hindi ko kaya, ni hindi ko ginasto. Umiling si Li Yanya. Oh, hindi maiwasan ni Zhao Feng na ma-curious. Natukoy niya na ang dalawa pang sovereign ay napatay, ngunit ang kanyang mental energy ay mas malakas kaysa kay Li Yanya. Kung hindi dahil kay Kapitan Zhao, namatay na sana ako bilang kumpay ng kanyan sa larangan ng digmaan. Wala pang nakatakas na cannon fodder mula sa tagapangasiwa ng Six Ring Palace Death Squads dati. Mapait na sabi ni Li Yanya. Tagapangasiwa. Ang imahe ng malamig na ekspresyon ng matanda na may itim na balat ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Hindi nakapagtataka. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ang tagapangasiwa ay ang matanda na may itim na balat na papatay sa sino mang tumakbo. Brat, maglakas loob ka ba na hindi mo ibigay sa akin ang iyong buong atensyon kapag hinahabol kita? Ang Sovereign Lord sa likod nila ay umungal at nilaslas ang kanyang halberd ng maraming beses, pinupuno ang lugar ng layuning pumatay at panganib. Ding! Ding! Boom! Ang usok mula sa Ghost Corp's Cursed Array ay hiniwa sa iba't ibang piraso at malapit ng maglaho. May naiwan ding marka sa ibabaw ng Blue Lightning Sky Ship. Wow! Si Li Yanya ay sumuray-suray at nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay pumuti. Ang dugo ni Zhao Feng ay kumulo, ngunit isang alon ng tubig ang lumitaw sa kanyang paligid, na nagpapahintulot sa kanya na manatiling hindi nasaktan. Kahit hindi dumating ang tagapangasiwa, hindi pa rin tayo makakaligtas. Ang kawalan ng kakayahan ay lumitaw sa mga mata ni Li Yanya. Kung iisipin, dati siyang henyo ng Six Ring Palace na nakapasok sa Origin Core Realm noong siya ay 30 taong gulang pa lamang, at naabot niya ang late stage na Small Origin Core Realm noong siya ay 50. Itong pakiramdam ng panganib. Biglang tumalon ang puso ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa direksyon ng karagatan. Pang! 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 Ang pakiramdam ng panganib ay 10 beses na mas malakas, at ito ay nagiging mas matindi.
Sa wakas ay dumating na ang pagtugis ng kamatayan. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon na ngayon sa karagatan. Hahaha. Brat, parang alam mong mamamatay ka sa alinmang paraan. Dapat masaya ka na nakipaglaro ka sa akin bago ka mamatay. Tumawa ang Black Armored Sovereign Lord habang binalot ng kanyang Great Origin Core Realm Aura ang Blue Lightning Sky Shape. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Lianya, ngunit tumingin siya at nakitang mas kalmado ang kabataang katabi niya. Ang iyong buhok at mata. Biglang may napagtanto si Lianya. Ho! Sa banayad na bagzo ng hangin, ang buhok ni Zhao Fang ay naging asul, at ang kanyang kaliwang mata ay tila naging isang napakalalim na lawa. Sa sandaling ito, nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang isang matangkad na figure ng kamatayan na papalapit sa loob ng bansa. Darating ito sa loob ng 30 paghinga. Ang paghabol sa kamatayan. Ang layunin mula sa Eye of Death sa kanyang kaluluwa ay kumikibot. Eye Bloodline. Gaano kawalang saysay. Mamatay. Nanunuya ang Sovereign Lord habang hinahampas niya ang kanyang halberd, na nakatutok kay Zhao Fang at Lianya. Itakda ang array. Isang maitim na balangkas na may ginto at pilak na mga linya ang biglang lumitaw sa tabi ni Zhao Fang, at nagbigay ito ng malamig na aura. May ibang tao. Bagamat pareho silang nasa late stage na Small Origin Core Realm, mas nakakatakot ang aura ng skeleton. Sa parehong sandali, shua, shua, shua. Umabot sa 100 ang mga isinumpang bangkay ng aswang. Weng. Isang makamulto na ulap ang lumitaw at nagradiated ng nakakagulat na dami ng lakas ng sumpa, na naging ilang mga paws ng pusa. Ang bawat paa ay 200 yarda ang laki sa ilalim ng kontrol ng pusa, at sila ay nagkasagupaan patungo sa Sovereign Lord. Hindi mabilang na tuyo, duguan, at puting mga kamay ang sumunod sa paghabol. Bumabal na ang Ice Emperor. Ang bloodline power ni Zhao Fang ay na-circulate sa maximum, at ang kanyang Ice Imperial Spear ay kumikinang na may mahinang purplish aura of destruction. Higit pang hindi ka panipaniwala, mayroong isang malabo, kahanga-hangang imahe ng isang sinaunang Ice Emperor sa itaas ng ulo ni Zhao Fang. Hihihi. Kunin mo itong palad. Ang Skeletal Division Leader ay naging isang nagniningas na higanteng buto at itinutok ang palad nito, na naglalaman ng apoy ng kamatayan at yin, patungo sa Sovereign Lord. 100 sinumpaang multo bangkay. Pagbaba ng Ice Emperor. Naglalagablab na higanteng buto. Boom! Ang tatlong nakakagulat na kapangyarihan ay nakipagsagupaan sa Black Armored Sovereign Lord. Ang isang shockwave ay agad na dumaan sa mahigit 100 milya at naging wala ang lupa. Walang damong tatubo sa lupa sa ibaba sa susunod na 200 taon, at ito ay magiging isang isinumpang lupain. Bam! Wah! Ang Sovereign Lord ay dumaing nang siya ay pinalipad at umuubo ng isang bibig ng dugo. Bakit ganito? Ang mukha ng Sovereign Lord ay pumuti, at siya ay napabulalas ng hindi makapaniwala. Ang array at ang skeleton na lumitaw ng wala saan ay maaaring magbanta sa mga nasa Great Origin Core Realm. Maging ang Ice Imperial Spear ni Zhao Fang ay nagawang ihatid ang kapangyarihan ng sinaunang Ice Emperor. Ang biglaang counterattack ay nasugatan ang Black Armored Sovereign Lord. Napakalakas. Ano ang background ng kabataang ito at ng lahat ng nakasakay? Si Lianya ay napuno ng hindi paniniwala. Habang nagpapasya ang Sovereign Lord kung atres o aatake. Malapit na. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay muling tumingin sa direksyon ng karagatan habang siya ay bumulong-bulong sa sarili ng may pagkabalisa. Master, tila may dumating na isa pang Sovereign Lord. May naramdaman ang Skeletal Division Leader. Ang bagong dating ay ang matanda na may itim na balat. Ang tagapangasiwa ng mga Death Squad. Kailangan nating tapusin ang isa ng mabilis o ito ay magiging mahirap. Solemn na ang mukha ng Skeletal Division Leader. Bahagyang tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo habang nakakulong siya sa Black Armored Sovereign Lord gamit ang kanyang kaliwang mata. Eye Bloodline. Nakakakilabot ang Eye Bloodline aura. Si Lianya, na nakatayo sa malapit, ay nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang kaluluwa. Void Space Eye Slash. Ang Eye Bloodline technique ni Zhao Fang ay lumabas. Shoo! Sa isang tilamsik ng dugo, ang katawan ng itim na nakabaluti na Sovereign Lord ay nanigas, at nagpakita siya ng takot at takot. Ikaw.
Sinubukan ng Sovereign Lord na magsabi ng isang bagay at likas na tumingin sa ibaba. Huminga ng malalim si Lianya at tumayo ang kanyang mga balahibo. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa kanyang puso habang gulat na nakatingin sa batang kapitan. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob at labas ng barko ay patay-tahimik. Ang void space eye slash ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa dati. Napuno ng solemn na ang mukha ng Skeletal Division Leader. Plop! Ang katawan ng itim na nakabaluti na Sovereign Lord ay nahulog mula sa langit. Nagpakawala ng hininga si Lianya, ngunit hindi niya magawang kumalma. Tumingin lang ang isang kabataan sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord para patayin siya. Shua! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumawa at iwinagayway ang array flag, nagpapadala ng itim na usok upang lumunin ang katawan ng Black Armored Sovereign Lord. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at kinuha ang mga samsam sa digmaan. Lumitaw ang tunog ng paglipad nang dumating ang matanda na may itim na balat. Ang nakaitim na elder ay tumingin sa paligid at nagulat na ang itim na nakabaluti na Sovereign Lord ay wala dito. Naramdaman niya ang aura ng Sovereign habang hinahabol sila, ngunit ngayon ay wala na ito. Pinatay mo siya. Ang itim na balat na elder ay nag-scan sa paligid gamit ang kanyang spiritual sense at nakita ang katawan ng Black Armored Sovereign Lord na nabubulok sa isang tumpok ng dugo at tubig sa loob ng array. Dahil sa eksenang ito, agad siyang nagbantay. Hihihi. Matanda, ikaw na ngayon. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa at sumugod sa kanya habang ang apoy ay tumaas mula sa katawan nito. Bumabal na ang Ice Emperor. Ang malabong imahe ng isang Ice Emperor ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, at ang Ice Imperial Spear ay nagpakawala ng isang makinang na liwanag ng liwanag habang ito ay lumikha ng isang buhawi ng yelo at kidlat. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang array flag, at ang kapangyarihan ng sumpa ng Ghost Corp's Cursed Array ay umatake sa itim na balat na elder mula sa magkabilang panig, na umakma kay Zhao Fang at sa Skeletal Division Leader. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng kombinasyon ay mas malakas kaysa dati. Scarlet Cloud Hand. Naging mataimtim ang ekspresyon ng matanda na may itim na balat, at ang langit ay kinulayan ng pula-pula habang nabuo ang isang malaki at nagniningning na kamay. Boom! Ibinaba ng Scarlet Cloud Hand ang kapangyarihan ng apoy, na naging sanhi ng pagngangalit ng mundo sa apoy. Nagsagupaan ang dalawang puwersa para sa ilang hininga. Boom! Ang Blue Lightning Sky Ship ay itinulak pabalik ng daan-daang yarda sa isang bundok. Ang usok sa paligid ng barko ay agad na kumupas ng higit sa kalahati. Basag. Nabali ang isa o dalawa sa katawan ng Skeletal Division Leader. Wow! Si Zhao Fang ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ngunit ang kanyang mga sugat ay nagsimulang maghilom mula sa alon ng tubig. Anong masteri sa elemento ng apoy? Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay natigilan. Hindi lamang naabot ng nakaitim na elder ang huling yugto ng Great Origin Core Realm, mayroon pa siyang Fire Bloodline at isang espesyal na pamamaraan ng mana. Ang lakas ng Overseer ay maaaring may rank sa nangungunang 5 Great Origin Core Realm Sovereign Lords sa Six Ring Palace, at nakatanggap siya ng isang malakas na pamana ng apoy. Nagbabala si Lianya sa pamamagitan ng spiritual sense. Ang figure ng matanda na may itim na balat ay kumikislap habang siya ay umatras ng ilang daang yarda. Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi man siya nasugatan ngayon lang ay naramdaman niyang parang may kung ano sa katawan niya na hindi siya komportable. Siguradong talented ang susunod na henerasyon. Ang isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm at isang Sovereign ay maaaring hadlangan ang 70% ng aking lakas. Napabuntong hininga ang nakaitim na matanda. 70%. Nakaramdam ng kakaiba si Zhao Fang. Bakit ang matandang ito ay nagpapanggap na mataas at makapangyarihan? Gayunpaman, wala nang natitirang oras si Zhao Fang upang isaalang-alang iyon. Isang malakas na pag-agos ng kamatayan ang papalapit, at naramdaman nito ang layunin ng mata ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, whoosh! Isang madilim na sinag ng liwanag ang lumikha ng mga spark habang ito ay mabilis na lumampas sa barrier at patungo sa direksyon ni Zhao Fang. Kumakatawan sa layunin ng kamatayan. Nandito ako. Isang boses ang narinig sa isipan ni Zhao Fang.
Sinong nandyan? Ang itim na balat na elder at kumpanya ay may naramdaman lahat. Naramdaman ni Lianya at ng mga mandaragat ang aura ng kamatayan, at hindi sila makahinga. Sa kasamaang palad, dumating na yung reinforcement ko. Eksperto mula sa Six Ring Palace, dito nagtatapos ang iyong buhay. Napabuntong hininga si Zhao Feng at sinabi, King of Gods, Kabanata 600. Nakakatakot na larawan ng kamatayan. Reinforcement. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng matanda na may itim na balat nang may maramdaman siya. Whoosh! Isang sinag ng madilim na liwanag ang mabilis na patungo sa kanilang direksyon. Naniwala siya sa 70 hanggang 80% ng sinabi ni Zhao Feng, higit sa lahat dahil patuloy na binibigyang pansin ni Zhao Feng ang direksyong iyon sa loob ng ilang sandali at halatang alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng reinforcement. Nakakatakot na aura ng kamatayan. Ang cultivation ng bagong dating na ito ay nasa peak stage na Great Origin Core Realm. Nagulat ang nakaitim na matanda. Tila iniisip niya ang figure bilang isang mahusay na kalaban, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Shua! Iniwan ng nakaitim na matanda ang kanyang kasalukuyang laban at bumaril sa langit. Inilabas niya ang kanyang aura ng apoy habang patungo siya sa figure ng kamatayan. Siya ay naramdaman ni Zhao Feng at ng kumpanya na nag-iinit ang kanilang katawan at nanunuyo ang kanilang mga bibig. Scarlet Cloud Sky Explosion. Ang itim na balat na elder ay naglabas ng mga alon ng iskarlata pulang nagninangas na ulap, na nagpaso sa lahat sa loob ng 12-dosenang milya sa wala. Ang napakagandang kapangyarihan ng itim na balat na elder ay nagulat pa sa malayong larangan ng digmaan. Nakakatakot ang bloodline ng fire. Si Zhao Feng at ang kasama sa Blue Lightning Sea Sky Ship ay natigilan. Pakiramdam niya, kahit na gumamit siya ng Ghost Corp's First Array at makipagtulungan sa Skeletal Division Leader, hindi pa rin nila mapipigilan ang pag-ataking iyon, kasabay nito, hindi niya maiwasang humanga sa pagiging mapagpasyahan ng matanda na may itim na balat sa agarang pag-atake sa hindi kilalang figure upang sakupin ang inisyatiba. Scarlet Cloud Sky Explosion. Sumabog ang iskarlata na araw, at tila nilalamon nito ang lupa habang nadudurog ito patungo sa figure ng kamatayan. Gaano kalakas ang loob ng matandang ito na salakayin ang kinatawan ng kamatayan. Ang matangkad na figure ay ngumisi at lalo pang bumilis. Whoosh! Boom! Nagsagupaan ang iskarlata pula at ang itim na figure. Ang langit at lupa ay kumikinang na may liwanag na parang kadiliman, ang hangin ng kamatayan, at ang mga apoy na nakakalat sa lahat ng dako. Ang tunog ng pagsabog ay lumampas sa limitasyon ng tainga ng tao. Ang shockwave lang ang nagtunaw sa mga bundok at ilog sa ibaba. Boom! 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 Ang Ghost Corp's First Array sa paligid ng Blue Lightning Sea Sky Ship ay nagsimulang maglaho, at ang shockwave ay naging sanhi ng pag-ugoy ng barko. Wow! Lumuwa si Lianya ng isang subo ng dugo, at iyon ay matapos na bawasan ng Ghost Corp's First Array ang lakas ng pag-atake ng 30 hanggang 40%. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay parehong nataranta. Boy! Isang alon ng tubig ang dumaloy sa ibabaw ni Zhao Feng, na sinubukang pahinin ang shockwave. Ang lakas ng itim na balat na ito ay malamang nakabilang sa tuktok ng Great Origin Core Realms. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye at siniyasat ang laban mula sa malayo. Scarlet Cloud Sky Explosion. Hindi maganda. Malamang na nakatagpo si Elder Wei ng isang malakas na kalaban o kung hindi ay hindi niya gagamitin ang lihim na pamamaraan na iyon. Naramdaman ng mga eksperto mula sa Six Ring Palace mula sa malayo. Ding! Ding! Boom! Muling nagkasagupaan ang matanda na may itim na balat at ang figure ni kamatayan. Ang mga pag-atake ng matanda na may itim na balat ay parang isang bulkan na pumawi sa lahat ng dinadaanan nito, samantalang ang figure ng kamatayan ay nakipaglaban sa isang misteryosong paraan. Matanda, ang lakas mo, pero nakikialam ka sa misyon ko. Isang malabo, transparent black blade ang biglang lumitaw sa figure ng kamay ni Death, at napalibutan ito ng itim na ambon. Whoosh! Ang malabo, transparent itim na talam ay kumislap sa hangin at hiniwa ng diretso sa iskarlata pulang apoy patungo sa itim na balat na matanda. Ikaw! Nanlamig ang katawan ng matanda na may itim na balat. Kahit sinubukan niyang umiwas,
Ang malabong itim na talam ay tumusok pa rin sa kanyang kanang balikat. Ang malamig na hangarin ni kamatayan ay agad na kumalat sa buong katawan niya. Ito ay sapat na upang agad na patayin ang mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords, ngunit ang itim na balat na Elder ay hindi rin simple. Ang ranggo ng kanyang bloodline ay maihahambing sa kay Zhao Fang. Basag. Ang itim na balat na Elder ay pinaikot ang kanyang kapangyarihan sa bloodline at pinutol ang kanyang kanang braso sa isang kislap ng iskarlatan na apoy. Nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay sa halaga ng kanyang braso. Mamatay. Puno ng lamig ang pigirin ng boses ni kamatayan habang papunta siya sa nakaitim na Elder. Dito nagtatapos ang buhay ko. Nayanig ang puso ng matanda na may itim na balat. Ang bilis ng kalaban ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa mga tuntunin ng opensa, mayroon siyang makapangyarihang linya ng fire na dalubhasa sa pag-atake, at hindi ito mas mahina kaysa sa kaaway. Ngunit ang kalaban ay may malabo, transparent black blade na naglalaman ng layunin ng kamatayan. Lumagpas na ito sa mga limitasyon ng Origin Core Realm at maaari pang ang magbanta sa Void God Realms. Bakit lumitaw ang gayong nakakatakot na kaaway sa isang 2-star na larangan ng digmaan? Ang iyong reinforcement ay masyadong halimaw. Hindi man lang nakayanan ng tagapangasiwa ang 2 suntok mula sa kanya. Huminga ng malamig si Lianya. Ang ekspertong ito ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Eye of Ice Soul. Umungol si Zhao Fang habang ang kanyang kaliwang mata ay naging isang nagyayelong lawa. Isang kakaiba, may elo na aura ang nakalak sa figure ni kamatayan. Tanging ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang makakapamahala ng isang bagay tulad ng paglock sa figure ng mga galaw ni kamatayan, at halos hindi na iyon. Sa nakalipas na kalahating taon, ang kanyang estado ng pag-iral at paglilinang ay parehong kapansin-pansing tumaas, at ang lawa sa kanyang God Spiritual Eye ay lumawak sa higit sa 30 yarda. Shoo! Bumaba lang ng 10 hanggang 20% ang bilis figure ng kamatayan sa ilalim ng lockdown ng Eye of Ice Soul. Ang aking Eye Bloodline at ang God Spiritual Eye ay maaari lamang mabawasan ang kanyang bilis ng ganoon kalaki. Bumagsak ang puso ni Zhao Fang. Ang Eye of Ice Soul ang kanyang pinakamalakas na diskarte sa pagkontrol, at maaari nitong pabagalin ang bilis ng mga normal na sovereign sa bilis ng pagong. Kahit na ang bilis ng normal na Great Origin Core Realms ay mababawasan ng hindi bababa sa kalahati. Sa kabutihang palad, ang 10 hanggang 20% na pagbaba sa bilis ay sapat na upang pabagalin ang figure ng pagkilos ng pagpatay ni kamatayan. Shua! Isang dagwang sugat ang naiwan sa likod ng matanda na may itim na balat na naging dahilan ng pag-ungol niya. Ano ang nangyayari? Nalaman ng nakaitim na Elder na ang taong nagligtas sa kanya ay si Zhao Fang. Hindi ba siya ang iyong reinforcement? Naguguluhan si Lianya. Boom! Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito ng buhay o kamatayan, ang itim na balat na Elder ay nagpakalat ng kanyang True Yuan at Bloodline Power. Naglabas siya ng nakakatakot na ulap ng apoy habang siya ay sumusugod patungo sa figure ng kamatayan. Sobrang bilis ng kalaban. Mamamatay ako kung tatakbo ako, ngunit kung ibibigay ko ang lahat, maaari akong tumigil hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Malinaw at mahinahon ang isipan ng matanda na may itim na balat. Ang dalawang mandirigma ay hindi kahit na sa parehong antas kahit na ang lakas ng itim na balat na Elder ay kabilang sa pinakamahusay sa Great Origin Core Realm. Ang kamatayan ay palaging darating, anuman ang iyong gawin. Ang figure ng mahina, transparent black blade ni Death ay kumislap sa kalangitan at naglabas ng aura ng kamatayan. Whoosh! Muling tumili ang nakaitim na matanda. Tumalsik ang dugo habang pinalipad siya ng 12-dosenang yarda. Kung hindi dahil sa Eye of Ice Soul ni Zhao Fang na naghihigpit sa figure ng bilis at liksi ni kamatayan, maaaring napatay siya ng talam na iyon. Maaari ko lang gamitin ang aking Void Space Eye/3 o 4 pang beses. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay kumukuha ng kapangyarihan habang nakakulong ito sa figure ng kamatayan. Masyadong mabilis at kakaiba ang mga galaw ng figure. Ang mga pagkakataon na magtagumpay ang Void Space Eye/ ay mas mababa kaysa karaniwan. Ang dahilan kung bakit madali niyang napatay ang Black Armored Sovereign Lord kanina ay dahil nasugatan na siya. Shua!
Ang figure ng kamatayan ay lumipad papalapit at naglaslas ng ikatlong talam. Ang aura ng kamatayan ay tumagos na sa katawan ng matanda na may itim na balat, at siya ay nasugatan ng husto, hindi na siya makakaligtas sa ikatlong talam. Sa sandaling ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Siya ang susunod sa nakaitim na matanda. Tumigil ka. Isang tinig na yumanig sa kaluluwa ay tila nagmula sa mismong impyerno, at ito ay may hindi natitinag na layunin. Sa sandaling iyon, ang Heaven Earth Yuan Qi ay tila nagyelo, at isang kapangyarihan ang pumipilit sa kaluluwa ng lahat. Half-step Void God Realm. Walang laman ang layunin ng Diyos. Ang figure ng pag-atake ni kamatayan ay huminto. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay ilang daang milya pa ang layo habang inilalabas niya ang kanyang Void God Intent patungo sa figure ng kamatayan. Ang isang normal na sovereign ay malamang na napatay na sa ganoong layunin, at kahit na ang normal na Great Origin Core Realms ay masasaktan at mataranta. Ang nakaitim na elder ay nagawang makatakas muli sa mga panga ng kamatayan, at pinandilatan niya si Zhao Fang. Nakaramdam siya ng galit at swerte. Kung hindi dahil sa Eye of Ice Soul ni Zhao Fang at sa Void God Intent, hindi siya makakaligtas. Sa tingin mo sapat na ang layunin ng isang maliit na kalahating hakbang na Void God Realm para pigilan ako? Napangiti ang figure ng kamatayan habang ang mahina at itim na talam sa kanyang kamay ay naglabas ng layunin ng kamatayan na sumalungat sa layunin ng kalahating hakbang na Void God Realm. Boom! Nagsagupaan ang kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa, at napatay ang mga mahihinang nilalang sa loob ng 1,000 milyang radius. Agad na nahimatay si Lulan Jishui at ang mga mandaragat sa loob ng barko. Ang layunin ng isang Void God Realm ay hindi mapigilan. Ang pag-iisip lamang ng isang Void God Realm King ay sapat na upang magpasya sa buhay o kamatayan ng lahat ng nasa True Spirit Realm at Origin Core Realm. Lahat ng nasa ibaba ng Kings ay langgam. Isang alon ang umihip sa lawa sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Sa kabutihang palad, ang kanyang kaluluwa ay malakas, at ang kanyang God Spiritual Eye ay nababanat laban sa enerhiya ng pag-iisip. Si Zhao Fang ang pinakamaswerteng isa sa hanay ng sagupaan sa pagitan ng mga layunin. Ang layunin ng kamatayan. Sino ka? Ang ekspresyon ng kalahating hakbang na Void God Realm mula sa Six Ring Palace ay kapansin-pansing nagbago. Ang kanyang layunin ay naharang sa pamamagitan lamang ng layunin ng isang sandata. Higit pa rito, ang layunin ng kamatayan mula sa sandata ay dahan-daang bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Hindi maganda. Ang aking walang laman na layunin ng Diyos. Naramdaman ng kalahating hakbang na Void God Realm mula sa Six Ring Palace ang aura na nagsimulang pumasok sa kanyang mental energy, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Habang iniisip niya kung atres o aatake. Whoosh! Isang talam ang biglang tumusok sa katawan ng figure ni kamatayan. Bahagyang nanginig ang figure ni kamatayan, at sumulyap ito sa talam na naglalabas ng aura ng pagkasira ng may pagkabigla at hindi makapaniwala. Void Space Eye Slash. Ang pinakamalakas na eye bloodline technique ni Zhao Fang ay ginamit sa kritikal na sandali, at matagumpay nitong nasugatan ang kaaway. Shoo! Ang itim na usok ay nagmula sa figure ng dibdib ni kamatayan. Doon matatagpuan ang aura ng pagkasira. Kahit na ang figure ay may katawan ng kamatayan, ito ay mahirap pa rin.